Ano ba feeling nito? High na naman to eh. Iba nasa utak niyan eh. Asar talo na naman dito ang mga bubunistang tanganista ni Ngagba kay Attorney Rowena Guanzon. Tinawag po na malala na si Bungit. At high na naman ang anak ng kagwang. Alam mo, marami naman pong iba ibig sabihin ng malala na at saka high na. Alam na natin kung anong ibig sabihin yan. Ewan ko lang kaya sa mga bubunistang tanganista kung ano ang pagkaintindi nila. Pero yung banat ni Attorney Rowena Guanzon talagang papunta dun sa pagiging bangag ni Ngiwim. Hoy! At ito, pag-usapan rin po natin, animal talaga itong mga atakdog ni Bungit, walang katapusan. O ito, Boyeng, nagpakawala na naman ng maling impormasyon laban kay Kong Leandro Leviste at sa mga Duterte. Nagpakalat na naman ng fake news itong si Boyeng at sinabi, konektado umano ang mga Duterte sa mga Leviste. Anak ng kagwang tang-inumin dahil di umano sa pagbigay ng franchise ng Duterte admin sa kay Leandro Leviste kumpanya na kinainggitan ngayon ni Boyeng at ni Chucky Claire. Sige, fake news pa kayo para makasuhan kayo ng libel. Naawa pa nga si Leandro Leviste kay Chucky Claire Civil case lang, dapat ginawang cyber libel, criminal case para makatikim Pero 110 million din po yan mabigat-bigat rin yan. Pero kaya po yan ng malitang pera ni Bungit yung 110 million. May sukli pa nga. Pero ko'y dawo sabi ni Leandro Leviste, magsasampa siya muli ng libel case kay Chucky Claire pag hindi tumigil. So another 110 million, anak ng kagwang 220 million. Boss, ang pinagputahan. Magandang tanghali po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Suportahan po natin ang Birada Aguila alas 2 hanggang alas 4 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. At idamay nyo na rin po pag-subscribe ang Bisdak Historiador, pangalawang YouTube channel ko po yan. Bibihira pa lang ako nag-content dyan. Malay natin, may maisip tayong iba. Ito po mga kababayan ko, Pag-usapan po muna natin itong, saka na yung pang-aasar ni Attorney Rowena Guanzon sa kay Bungit. Dito muna tayo sa kay Leandro Leviste, Kasi nga kamakailan di ba nagsampa siya kay Claire Castro ng civil case. Putang ina, civil case lang Sana criminal case Naawa daw si Leandro Leviste dahil sa pagpapakalat ng maling impormasyon sa kanyang naturang kumpanya. Kaya nga nagsampa siya ng 110 million moral damage, At balak pa niya magsampa pa muli kung sakali ayaw talagang tumigil itong si Claire Castro. Ito yung nangyayari ngayon. Bago po natin i-rebat yung mga pagpapakalat ng fake news ni Boyeng Remulla, pakinggan po muna natin itong si Leandro Leviste dahil sabi niya, magsampa siya muli ng libel case laban kay Chucky Claire kung ayaw tumigil. Kasi ang sabi kasi ni Chucky Claire ginawa daw ni Leandro Leviste para patahimikin si Chucky Claire. Anak ng kamuti kasi, puro kayo fake news. Pagaya kayo ni Boyeng, puro mga source of fake news Bakit bang mga alipuris ni Boyeng? Bantayin nyo lang talaga, Nasa gobyerno man or hindi sa gobyerno, talagang mahilig po sila magpapakalat ng maling impormasyon. Talagang legit fake news Hindi pa naman nila tinatama at talagang naninindigan sila sa kanilang pagkakamali kagaya ni Chucky Claire. Talagang yun na yata yung nila, script. Na pag nagpalabas ka ng ganyang maling impormasyon, panindigan mo na lang para hindi ka ma-fake news. Putak.
Pero tayo, pag nagke-criticize tayo, at for example ito, plain ano tayo, no, mga DDEs, commentary lang, talagang sinasabi nilang fake news. So tayo yung fake news, sila yung goods. Putang inumino. Pero pakinggan po natin ito si Leandro Leveste. Sana kasuhan muli para makatikim muli. May nakikita na po ba kayong pattern or dahilan na duda po ninyo? Bakit? Saglit lang, ako yung naglalabas ng mga issue Cabral na Files. imbestigahan, itong mga issue ng corruption, lalo na itong sa Cabral Files. Bakit ako na naman yung iniimbestigahan? Unang-una po, nagsimula lang po si Yusek Castro sa kanyang mahigit 20 episodes na tungkol sa akin. Matapos kong ibinunyag na hawak ko ang files mula kay Yumaong Yusek Cabral. At nung nasabi niya na binenta ko yung prangkisa tapos kinorek siya ng Meralco, umarap naman siya ng ibang sinabi na may multa daw ako sa DOE. Na nilinaw ko din po, ang kumpanyang binenta ko sa Meralco ang may naturang multa. Hindi po ang kumpanya ng pinag-aari ko. Kaya lumalabas na humahanap sila ng kahit anong mahanap nilang butas at pag hindi sila makahanap ng butas, gagawa na lang sila ng kwento. At kahit po ang iba naman na may mga ganitong aligasyon, hindi naman po ginagawang topic ng napakaraming mga vlog ni Yusek Castro. Ang nakakalungkot, siya po ay hindi lang kahit sinong vlogger. Siya Correct. po ay spokesperson ng ating gobyerno. Exactly. Pinapakinggan ang kanyang mga pahayag bilang mga pahayag ng gobyerno. Kahit na may disclaimer sa kanyang blog na ito po ay kanyang mga personal opinions po lamang. At syempre, ang mga investors sa Pilipinas man o sa ibang mga bansa ay hindi ma-encourage na mamuhunan sa isang bansa kung saan ang presidential spokesperson na may vlog ay maaring manira lang, lalong-lalo po ng mga hindi totoong impormasyon sa mga pribadong investor na hindi naman kumukuha ng kahit piso mula sa gobyerno. Itong lahat po ay mga Stop muna tayo dun. Gusto ko po yung bakit ka nagbablog, no? Bakit ano ba ang relevance nito kung bakit kinasuhan ni Leandro Leviste si Claire Castro, no? Kasi nga ang reason ni Claire Castro, hindi naman nanggaling sa akin yan. Nanggagaling po ito sa kay Boyeng Rimulya, no? Si Boyeng Rimulya kasi, ombudsman, una niyang sinabi diyan na yung franchise nga, nagbenta ng franchise si Leandro Leviste sa DCRH. So, programa ho yun. Tama rin naman na dapat kasuhan din si Boyeng Rimulya. Pero ho, kasi ang banat ni Claire Castro ay magkaibigan kasi si Boyeng Rimulya at saka yung si Loren Ligarda, kaya hindi daw kinasuhan. Pero kasi Claire Castro, ang malaking impact po nito kung bakit binanatan ngayon, kinasuhan si Claire Castro ng libel case. Dahil siya po ay spokesperson ng gobyerno. So mas malaki po ang damage ni Claire Castro kaysa banat ni Boyeng Rimulya. Tingnan mo yung banat ni Boyeng Rimulya, hindi naman napapansin, no? Kasi nga yung coverage na yon mas lesser. Pero dapat din kasuhan din. Siguro inuna lang ni Leandro Leviste itong si Claire Castro. Dahil si Claire Castro yung nag-deliver ng mas malawak na maling balita, maling impormasyon na mas malaki yung damage. Bakit po masabi natin na mas malaki ang damage? Unang-una, siya po ay spokesperson, so araw-araw po siya humaharap sa publiko na panay-banat lang naman sa mga kritiko ng mga Marcoses, ng Marcos admin. At hindi pa ho siya anak kong kontento, talagang ginagawa pa niyang content. Binablog pa niya at napakailang episode. Dapat ngayon, kung Leandro Leviste, 20, bawat episode, patawan mo ng 110 million para mamulubi ang buang eh. Kaya tama, naunahin muna natin ito kasi ito ay spokesperson eh, tagapagsalita ng gobyerno eh.
mas matindi yung damage. Kahit naman ako, ganun ang gagawin ko. Kasi ikaw yung laging humaharap eh. Araw-araw ka may press con. Ginagawa mo akong pulutan, hindi ka pa na kung tinto, nagbablog ka pa. Saan ka pa nakakita? I think first time din po in the history. No? Kailan ba nagsimula yung social media? I think kay Pinoy, no? May social media na. Pinoy, Duterte. First time na mayroong spokesperson na tagapagsalita ng gobyerno, vlogger pa ang buang. Talagang matindi ang pangangailangan. Ginagamit niya yung pagiging spokesperson niya sa pagbablog niya. So lumalabas, pag ikaw nagsalita ka sa vlog, kahit may disclaimer na sasabihin mo, ito ay sarili kong opinion, hindi pa rin po pwede. Kasi ikaw ay spokesperson ng gobyerno, kahit nagbablog ka, kahit off-office ka na, lahat ng lumalabas sa bunganga mo, ayan ay may koneksyon sa pagiging spokesperson mo na nagsasalita ang gobyerno. Ikaw yun. Chucky Claire, spokesperson ka. So yung damage mo na ginawa po kay Leandro Levisti, lalo na rin sa mga Duterte, mas malawak ko talaga. Ito yung isa sa pinakamasakit. Dahil tinutolerate po ito ng gobyerno. Dapat nga tayong mga Pilipino, hindi po tayo papayag ng spokesperson at yung mga nagtatrabaho sa gobyerno na pinapasahuran natin ay nagbablog pa. Yan ang mahirap po dyan. Tuloy po. Usang investment para magtayo ng mga establishmento na magbibigay ng mga trabaho sa mga kababayan natin, at dagdag ko din po na meron tayong ongoing na pinakamalaking proyekto sa Pilipinas na renewable energy. Ito na na yun. pinakamalaking investment din ng dayuhang kumpanya sa taong 2025 sa Pilipinas. Ito po ang binenta ko sa Meralco. Kaya ko po ito binabanggit dahil una, nakakahiya sa mga Foreign investors. namuhunan sa mga proyektong ito na biglang naging issue ang maling impormasyon tungkol sa mga solar projects, at pati na rin po ang ibang mga stakeholders na may kaugnayan sa ongoing proyektong ito. At pangalawa, nililinaw ko din po na hindi din totoo na 2% lang sa commitment ang i-deliver, dahil si Pangulong Bongbong Marcos ay mismong naging guest of honor sa groundbreaking ng pinakamalaking renewable energy project sa Pilipinas ng kumpanyang itinatag ko noong November 2024. Nakapost ko po sa aking Facebook page ang speech ni PBBM kung saan pinuri niya ang proyektong ito na nagbibigay ng mahigit 10,000 na trabaho para sa ating mga kababayan sa Nueva Ecija. Isipin mo Chucky Claire Boyeng Remulla at Bungit. Si Leandro Levisti nakapagbigay ng 10,000 trabaho sa Nueva Ecija. So ngayon, ito yung magiging consequences dyan. Dahil pinupuntaryan ninyo itong kumpanya na ito, talagang tatamaan ang ekonomiya natin dito. Bakit tatamaan? What for example ako, foreign investors ako. Nag-invest na ako dito sa Solar Philippines kay Leandro Levisti. Hindi ako sanay sa politics eh. Alam nyo ba na ilag ang mga negosyante pagdating sa politics, mga foreign investors. So ngayon kinaladkad ng gobyerno ang negosyo ni Leandro Levisti na nakatulong sa ating ekonomiya. Maraming mga foreign investors na nag-i-invest dyan. So nagulo ngayon yung naturang kumpanya dahil pinalawak ni Claire Castro at ng gobyernong nakangiwi ang panga. So ano yung po yung indikasyon nito? Posible, ito sa akin lang naman teorya, no? Posible, itong mga foreign investors ay magwi-withdraw ng kanilang investment. At wala nang mag-i-invest. So ngayon, sino ang tinatamaan? Kumpanya ni Leandro Levisti. What for example, magtagumpay sila na wasakin talaga yung kumpanya ni Leandro Levisti. O sige, sabihin, dahil yun naman ang direksyon ninyo. Dahil magpapakawala kayo ng black propaganda,
at hindi rin totoo pala na 2% lang yung i-deliver ng kumpanya na yon, sabihin natin nagtagumpay kayo. So nawasak po ang kumpanya ni Leandro Leveste. Sino po yung talo dito? Hindi naman si Leandro Leveste. Unang-una, si Leveste, wala po siyang asawa, wala po siyang anak. Sino yung magsasuffer? Ilang libo po yung na-employee dyan. Sa Solar Philippines, 10,000. Putang ina, no? Mawawala ng trabaho yung 10,000 Pilipino. Tapos, mawawala ng investment ang Pilipinas. Hirap na nga ho kayo maghanap ng foreign investors. Pilit po ninyong winawasak ang kumpanyang ito, nakakahikayat ng mga direct foreign investors. Sige, ano po yung logic nila? Sige nga. Totoo ba talaga na ang gobyernong ito ay para sa Pilipinas? Para sa bagoong Pilipinas? Para maganda ang buhay, makakreate ng hanap buhay, magbigay ng magandang buhay sa mga Pilipino? Sa nakikita ko, wala silang ganong isip. Basta ang nasa isip lang nila, personal interest, wasakin ka namin, Leveste, dahil ang ingay mo pagdating sa flood control, sa corruption. Pero bakit mo pinopolis si Leveste? Hindi ba ho, yan din ang inyong tungkulin, goal? Kaya nga nagtatag kayo ng ICC para matukoy ninyo ang mastermind at mapanagot ang korupsyon, mga kurakot. Pero itong batang ito, katuwang nyo dapat. Di Brad, ang gulo nga nakakatanga. Kaya nang putangin ng Sarswila kasi, no? Sarswila lang yung plano nila na gusto nilang mawala ang korupsyon. Hindi yan totoo. Kasi kung gusto nila mawala ang korupsyon sa bansang ito, dapat supporter dapat nila si Leandro Leveste. Bigyan din po nila ng suporta ito kasi yan naman ang goal niya. Kaya naglabas siya ng Cabral Paz. Buwis buhay. Pero anong ginawa ho nila? Yung galit sa kurakot, nagsiwalat ng mga isyo, laban sa mga kongresista, ito ngayon yung inaatake nila. Nadamay pati ang negosyo na merong empleyadong 10,000 at may mga direct foreign investors. Sino ang magsasakripisyo sa kahibangan ni Marcos? Abaho, yung mga taga Nueva Ecija. Sila ho yung pangunahing tatamaan dito. Kaya kayong mga taga Nueva Ecija, suportahan po ninyo itong si Leandro Leveste dahil nagbigay po ng magandang ekonomiya po sa probinsya ho ninyo dito. Di ba kita ninyo? Simpleng logic lang naman yan eh. Ang point nila dito, patahimikin si Leandro Leveste. Kaso nga lang, lalong umiingay. Tuloy nga, kung... Opo, kung ang nabanggit ni Yusek Castro, kaya daw niyo siya sinampahan ng kaso para patahimikin. Actually, kung hindi siya tatahimik, okay lang din po sa akin. Kasi kung mananalo ako sa kasong ito na 110 million pesos, tapos tuloy-tuloy siya magsasalita ng fake news, edi kakasuhan ko siya muli para sa karagdagang 110 million pesos. Kaya... Aray ka! Kaya ano? okay din po siya na hindi na lang tumahimik. Opo. Putang ina. Hindi talaga tatahimik yan. May busal man na akong Leandro Leveste. So, 110 million. Kaso ulit ng 110 million. So, magkano? 220 million. Putang ina. Ang pinagputahan kay Baki at kay Bangang ubos. Aray, Chucky Clear. Sige, okay lang. Pirahan mo na lang ng pirahan na akong Leandro Leveste. Kaya, Chucky Clear, mag-iingat ka. Hindi basta-basta itong si Kong Leandro Leveste. Matalino to, di ba? Di ba, meron siyang advertisement, commercial sa TV noon, yung bata pa siya. Pro milk kid. Talagang matalino, genius ito. Kaya may mapaglalagyan itong si Chucky Clear. 110 million plus 110 million, 220. Tangina. Magkano ba yung laman ng bawat malita? 50 million, di ba? So, ilang malita yan? So, mga 5 malita. Tama ba? So, mga 5 malita, yung kailangan ni Chucky Clear, ay,
Sa bagay, sabi nga ng Manong Chavez Singson, ang laki daw kasi ng budget ng PCO, nasa 2.4 billion, 2.4 billion pesos. So maning-mani, kayang-kayang bayaran ni Chucky Claire yan, yung mga moral damages, mga danyos. Kasi nga siyempre, ako naman, kung si Leandro Leviste, yun lang naman ang tanging paraan niya para mapatahimik itong si Chucky Claire dahil sa mga maling impormasyon, so good tayo dyan, goods yan. Ang point dito, tatahimik ba? So hindi yan matatahimik dahil may kontrata. Kasi nga, itinalaga si Claire Castro dyan para magsalita ng magsalita, atak ng atak, parang asong kahol na ulol na kahol ng kahol, no? Parang tigang lang datingan nila dyan. Chucky Claire! Alam mo, pag makita mo yung mukha ni Chucky Claire, kaya nga hindi ko pinapalabas yung video ni Chucky Claire dito kasi walang manonood sa content ko. Ito marami na, epektibo naman na talagang si Claire Castro nakakapang-asar sa mga DDS. Yun yung goal niya. So, nagiging effective talaga siya para sa akin. Kasi tayo naasar, di ba? Huwag tayong hindi ko man yan dinideny na hindi nagiging effective si Claire Castro sa pang-aasar sa atin. Talagang effective kasi ako naasar talaga ako dyan Pero, ang tanong dito, nagiging effective ba siya sa pagiging spokesperson ni Bongbong Marcos para magbigay ng update kung ano na po ang kalagayan ng bansa at kung ano na po ang ginagawa ni Bungit. May nagawa ba si Bungit? Hindi siya effective doon. Depektibo siya doon. Bakit masasabi kong defective siya doon? Kasi nga, ang trust rating ni Bungit, bagsak ng bagsak ang survey. Doon naman tayo nakalamang. Kaya goods naman din sa atin na panay atak lang ng atak itong si Claire Castro dahil si Bungit nakaladkad pababa. Simula daw ng simula ng sabi ni Leandro Leviste, simula ng naging spokesperson si Claire Castro, doon na pabagsak ng pabagsak ang rating ni Bungit. Pakinggan natin ulit si Leandro. Bago lang si partner MJ po. Yun nga po yung next na tanong ko po dahil parang nagkakaroon siya ng dual entity at hindi lahat nakakaintindi na meron siyang dual entity na isang nasa opisyal ng communications ng national government and at the same time may nagpapahayag ng sariling kanyang opinion sa kanyang vlog. Nais niyo po bang mag-stick siya sa isa lamang po? Kasi naalala ko, last administration, mahigpit na ipinagbawal din kasi may mga vlogger din, kilalang vlogger na nasa communications din po. Pinatigil sila sa kanilang vlog o di kayo pinapili siguro dahil nasa gobyerno ka na at ang tingin sa iyo, ikaw yung kumbaga nagiging tagapagsalita na at lahat kung saan kang lugar kumbaga ang lalabas sa bibig mo opisyal na statement ng pamahalaan. Exactly, ka dyan. Tama po. At naisip ko lang ngayon, baka may legal prohibition nga sa negosyo sa vlog niya habang siya po ay presidential spokesperson, baka pwede nating pag-aralan yan. Pero, of course, politically, hindi maganda para sa administrasyon na may vlogger na hindi lang siya basta-basta nagvo-vlog, umaatake siya kahit ng mga kakampi ng administrasyon. Kaya lalong dumadami yung mga kalaban ng administrasyon dahil sa mga vlog niya. At actually, pina-research ko rin sa aking staff. Yung approval rating ng administrasyon ay bumagsak sa nakaraang taon kasabay ng pagpasok ni Yusek Claire Castro bilang presidential spokesperson. At maaaring ma-attribute natin ang pagbaba ng approval rating ng administrasyon, among other reasons, sa failed communication strategy led by Yusek Claire Castro. At para sa mga nagnanais na ang ating gobyerno ay makakakuha ng tiwala ng taong bayan, dapat siguro palitan na si Yusek Claire Castro bilang Yusek, lalong-lalo po dahil siya ay may, as of now, kaso. Kaya paano siya maging spokesperson na may kaso? Paano siya pagtiwalaan ng mga tao, di ba? Exactly. Pero kung ang iba naman sa inyong mga viewers ay nagnanais na bumaba ang approval rating ng administrasyon, edi pasalamatan ninyo po na si Yusek Claire Castro ay ang spokesperson ng ating administrasyon. Puta, dyan nga tayo lumamang.
Naasar tayo kay Claire Castro, pero goods din. Parang ano na, win-win ba, no? May sa kabilang banda, nagiging effective siya sa pang-asar natin. Talagang naasar ka. So sa kabilang banda naman medyo goods tayo at advantage sa atin. Sabi nga ni Leandro Levisti, pasalamatan nyo yan si Claire Castro. Dahil yung research team ko, simula daw nagiging spokesperson to ay bumabagsak na yung trust rating ng presidenting nakangiwi yung panga. Alam mo sa panahon talaga, tama yun si Sir Admar dyan. Sa panahon ni former President Duterte, may mga vlogger talaga na nakapwesto sa gobyerno na sumusuporta kay Tatay Digong. Pero pinagpipili nga, magbablog ka o magsiservisyo ka sa bayan. So, kailangan meron kang i-prioritize. So, yung iba doon talaga hindi na po nagbablog. So, tuloy-tuloy na yung pagtatrabaho sa gobyerno. Yung si Goddess Hope ba yun, nabigyan yun ni Tatay Digong ng position sa gobyerno. Pero di na yun nagbablog. Pero nasa kay Marcos pa rin. Nasa kay Marcos din ngayon. Nagpakatuta siya kay Marcos. Nagpakatanga siya. No? Nagpaiwan pa rin siya. Kasi conflict of interest kasi yan. Na ikaw ay nasa gobyerno, spokesperson ka pa, nagbablog ka pa. Pero siguro, ito sa nakikita ko rin bago siguro tumanggap si Claire Castro ng kanyang pagiging attack dog sa kay Ngiwiim, sinabi niya na sige, baka ito lang sa akin ba, tsorya ko lang, kasi bakit tuloy-tuloy siya sa pagbablog. Sige, tuloy ko tatanggapin ko yan, pagiging spokesperson, pero wag mo akong pigilan sa pagbablog ko, tuloy-tuloy pa rin. Pero pag tiningnan mo, yung kredibilidad ni Claire Castro, nasabi nga ni Leandro Levisti, ano yung kredibilidad niya sa pagiging spokesperson, may kaso na nga kaya dapat ito palitan at tanggalin na. Pero sa akin, mukhang yung kredibilidad talaga ni Claire Castro, matagal na po talagang bagsak. Walang kredibilidad yan na magsalita in favor of Bongbong Marcos, maging spokesperson. Unang-una, ano bang history ni Claire Castro? Anti-Marcos man yan. Anti-Marcos si Claire Castro, talagang matindi bumanat kay Bongbong Marcos. Kahit i-review mo lahat ng kanyang mga vlog, anti-Marcos legit. Pero magulat ka, anti-Marcos itong babaeng ito, vlogger na ito, pero nagsasalita ngayon, nagiging spokesperson ni Bungit at nagiging kakampi. So ano ang kredibilidad mo nun? Kasi siyempre sasabihin, wag mo kaming lokohin. Kalaban mo Marcos noon, binibira mo sa vlog mo. So ngayon, naging kakampi ka na. Ikaw ay nagiging umuuyon ka na kay Marcos, kay BBM, pero noon, putang ina, makabanat ka. Ipinagbumukha mo pa na si Bongbong Marcos ay ubog at tanga. Diba? Ganun yung mga linyahan niya sa pagbablog niya. So ano ang kredibilidad niya dyan? Wala, zero as in. Kaya nga sabi ko nga putang ina, kung ang spokesperson ba ang ating pag-uusapan, dapat yung magsasalita ay yung talagang noon pa ipinagtatanggol mo na si Bungit. Bibigyan tayo kita ng halimbawa, no? Sa panahon ni former President Duterte, ang spokesperson talagang legit na Duterte supporters. 'Di ba? Talagang sumusuporta. Pero itong ngayon, putang ina, anti-Marcos spokesperson. Hindi ba nagsisilos ang mga ibang political vlogger ni Bungit na nagdedepinsa sa kanya noong nakaraang eleksyon? Pati kayo, na traitor kayo dito Mas pinili niya ang mga anti-Marcos magsalita kumpara sa mga pro-Marcos. Diba? Magsilos ako, putang ina na to. Kalaban natin sa banata noon, ito nagiging spokesperson pa ni Bungit. Ano yung tama dyan? Hindi malakas ang tama.
Siguro naman, hindi na rin pumapalag yung iba dyan dahil binubusalan. What for example, si Thinking Pinoy, di ba? Wala na si Thinking Pinoy ngayon. Oh. Baka sinabi ni Baki, huwag ka nang magsilos, sampalin kita na lang ng malita-malitang pera, tumahimik ka na lang. Pero ang tanong pa rin dito, yung credibility pa rin. Maki-question ka pa rin, babalik pa rin tayo doon sa tanong na ano ang credibility ni Claire Castro bilang spokesperson na sa ngayon ay may kaso na dahil sa kanyang pagiging dakdak ng dakdak dyan sa vlog niya at pagiging tagapagsinungaling ni Bongek. Okay. Alam mo sa akin di ba sabi sila na mga nagpapakalat ng fake news, lalo na si Claire Castro, talagang tinuturo tayo sa fake news na mga DDS, mga fake news maker daw. Pero hindi po yung totoo. Dahil tayo po ay plain commentary lang. Kagaya po nito, nagkukomento lang tayo sa mga balita, sa mga opinion ng mga personalidad, political person, at sa mga nasa gobyerno, isyu sa lipunan. Ito, pag tayo ay nagkukomento, binibira tayo. Pero ito, si Boyeng Remulla, si Claire Castro, harap-harapang panluloko, pag-fake news sa mga balita, bakit hindi po ito binabatikos? So ngayon, don't tell me na ang mga Pilipino ay okay lang na magpapakalat ang fake news na nasa gobyerno. Hindi natin sisitahin, no? Kailangan natin sitahin, kailangan natin i-rebat. Kagaya po itong isinisiwalat na naman ni Boyeng Remulla. Pagkatapos ng maglabas ng maling balita against Leandro Leviste sa franchise, tapos DOA na naman, ito na naman, hindi natigil. Palpak na yung dalawa, nakasuhan na nga si Claire Castro dahil sa pagsisinungaling. May bago na namang fake news si Boyeng Remulla. Bakit po hindi ito tinituligsa ng mga mainstream media? At bakit po hindi ito pinaparusahan? Tingnan mo lalo na Palacio de Polvoron, kayo, di ba galit kuno kayo sa mga fake news? Pero bakit si Boyeng, kayo, goods lang kayo, magsisiwalat ng fake news? Ano ba yung fake news ni Boyeng? O ito po, yan natin yung fake news si Boyeng Remulla. DCRH na naman, ito na naman yung tahanan ng mga fake news ni Boyeng. Ang sabi kasi dyan Boyeng, hindi talaga sila titigil kay Leandro Leviste, no? Maghanap talaga sila ng paraan para masira yung kredibilidad ni Leandro Leviste dahil sa pagsisiwalat ng Cabral Files. Ang sabi ni Boyeng dyan may koneksyon yan si Representative Leandro Leviste sa Duterte government. 2019 yung franchise. Kasama nanay niya, Senator Loren Legarda, kasama siya naglakad niyan. Pero siyempre, kunyari arm's length siya, pero chairman ka ng budget, chairman ka ng finance committee, pwede bang wala? Alam niyo po, Boyeng Remulla, Duterte naman yung sinisisi mo. Kinakaladkad mo na naman sa mga Duterte. Putang ng mga mga prinsipyo yan, mga tsorya. Pag may mga anti-government, mga anti-Marcos, tinuturo nila talaga ay pro-Duterte yan. May ugnayan yan sa mga Duterte. So, ibig sabihin ba nito? Lahat ng mga nakakuha ng congressional franchise sa panahon ng mga Duterte, ng Duterte admin, ay pro-Duterte. Ang tanga nyo naman. Hindi mo ba alam, Boyeng, from the word congressional franchise, ang nag-a-approve po ng prangkisa ay Kongreso. Di ba congressman ka niyan? That time, pwede pang sabihin namin, ikaw may connection ka sa mga Leviste. Dahil ikaw kongresista Anong naglalakad? Mag-a-apply ka nga ng prangkisa sa Kongreso Batas yan Pinapasa yan sa Kongreso. Talagang tinalakay po yan. Walang kaugnayan sa mga Duterte. Hindi natin kasalanan na sa panahon ng mga Duterte ay hindi talaga pinapahirapan
Yung mga negosyante. Galit dyan si Tatay Digong eh. Pag pinapahirapan yung mga negosyante, putang na, mumurahin talaga kayo. Walang mga red tape. So, maling-mali po, Boyeng. Ang sasabihin mo, dahil sa mga Duterte, nagkaroon to ng prangkisa. Walang ganun. Kasi kung ganun ang stand mo, na lahat ng mga negosyante ay nagkaroon ng negosyo dahil kay Duterte, ay putang ina, ibig sabihin sa panahong ito, pwede po natin sabihin din na si Leandro Leviste ay may koneksyon sa mga Marcoses. Bakit? Di ba ho? Nagkaroon ng launch 2025, sinabi ni Leandro Leviste, mga direct foreign investors, diyan sa Nueva Ecija, merong 10,000 empleyado, nandoon si Bungit sa yung kasama sa pag-inaugural at meron nga siyang speech doon. Kamuntika na ma-impeach. Lapit na talaga ma-impeach si Bungit. Maling-mali. Ito ay misinformation na naman. Ito ay paninira na naman sa mga Duterte at kay Leandro Leviste. Hindi mo po pwedeng ganun, i-connect mo eh. Sino ba yung mga kumpanyang may mga congressional franchise sa panahong ito? Under Marcos admin. So sasabihin din namin, may connection yan sa mga Marcos, kaya nagkakaroon ng prangkisa. Di patas tayo. Kung isasakyan namin yung pag-iisip po ninyo, walang ganun. No? Alam niyo po ba yung negosyo ni Leandro Leviste? Magugulat ka dito, Boyeng. Dahil hindi yan sa panahon ni Duterte. Putang ina, panahon pa pala ni Pinoy ho ito. Alam mo, masasabi ko talaga, matalino itong si Leandro Leviste. Siya po ay legit na promilkid. Meron po akong nakitang video, bote pinalabas to ng GMA7, GMA News. Aboyeng Remulla, pakinggan mo po ang balitang ito. Kayong mga bubunistang tanganista, para malaman ho talaga ninyo, kailan ba nag-umpisa itong kumpanya ni Leandro Leviste, na ngayon ginagago ho ninyo na malaki po ang tulong yan sa ekonomiya ng ating bansa. Dahil po sa katapangan ni Leandro Leviste, sa pagsisiwalat, sa Cabral Files, at sa mga kawatan sa gobyerno, ginagago ho ninyo, putang inang mga inggit sa katawan. Panoorin po natin itong bidyong ito. Ito ay additional po information sa mga hindi po nakakilala kay Leandro Leviste. Pakinggan po ninyo ang bidyong ito para alam po ninyo kung paano nagsimula ang kanyang kumpanya, kung talaga bang may koneksyon sa mga Duterte. Ito. Bukod sa pagiging anak ni Senadora Loren Legarda, naging matunog ang pangalan ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa industriya ng solar power at sa issue sa maanumalyang flood control projects. Nakatutok si Mav Gonzalez. Sa industriya ng solar energy, unang lumikha noon ng pangalan, si ngayoy Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste. Sa edad na 20 taong gulang, ang anak ni Senadora Loren Legarda, itinatag noong 2013 ang Solar Philippines Power Project Holdings Incorporated. Putang ina, Boyeng! 2013 pa pala eh. Nagkaroon ng kumpanya itong si Leandro Leviste, Solar Philippines. Kanino panahon yan? Pinoy. So sasabihin din natin, Boyeng, sakyan namin yung mo. May koneksyon. Si Leviste sa mga Pinoy, sa mga Adilawan, ay nagago na talaga. Putangin na ang kikitid ng mga utak ng mga to, no? Wala na, gusto lang manira. Ito maliwanag 2013 nagsimula yung kumpanya ni Leandro Leviste sa edad na 20 anyos. Tanginan, 20 years old, bilyonaryo na. Talino talaga, Tuloy, Na ayon sa kumpanya ay siyang pinakamalaking solar company sa Southeast Asia. At sa loob lang ng 1 taon, nakakuha ang kumpanya ng kaliwat ka ng kontrata mula sa Department of Energy.
Noong 2016, pinasinayaan ng Solar Philippines sa Calatagan, Batangas ang anilay kauna-unahang solar farm sa Pilipinas. Si Pangulong Noynoy Aquino pa ang panauhing pandangal noon. O, tingnan mo ha. Aquino admin. Umalagwa na yung Solar Philippines, Leandro Leviste. Tangin naman ito na buying talaga. Oh. Tapos sasabihin mo ngayon, konektado sa mga Duterte, nandyan pa si Pinoy nagsasalita. Anak ng kagwang talaga naman. Oy, buying! Tanginumin nyo. Eh nga tuloy, oh. All of us owe this to you, Mr. President. Isang taon makalipas, Eto si na. Pangulong Rodrigo Duterte na ang kanyang panauhin sa pagpapasinaya sa pabrika ng Solar Philippines noong 2017 sa Santo Tomas, Batangas. Mr. Leandro, I said, keep it up. You are a visionary. And if by perchance you become a public official, ang kailangan mo lang is the will to implement and to do it. Kabilang sa mga proyekto Tingnan mo naman, oh. Ay, nag-continue sa Duterte admin. So, si Pinoy, nag-inaugural. Anong lugar yon? Ito kay Tatay Digong, Kalatalagan, Batangas. Putang ina. So, ngayon sasabihin mo, konektado kay Duterte. Pero hindi mo sinabi, konektado sa Aquino. Ayan tayo naman talaga eh. Tuloy natin sa susunod na mga taon, no? proyekto ng Solar Philippines ang solar energy system ng ilang mall. Sa 2021 General Information Sheet ng Solar Philippines, kasamang incorporator ni Leviste ang isang Amena F Pangandaman at tatlong iba pa. Bukod sa Solar Philippines, nag-invest din ng bilyon-bilyon sa kumpanya ni Leviste ang ilang bigating negosyante ng Pilipinas, gaya ni na Enrique Razon Jr. at Manny Pangilinan. Noong 2019, binigyan ng 25-year renewable energy distribution franchise ang Solar para sa Bayan Corporation na pag-aari rin ni Leviste. 26 na taong gulang siya noon. Kahit tinontra ito ng ilang stakeholders sa energy sector dahil masyado umanong pabor kay Leviste, pumasa ito sa Kongreso. Ang ina ni Leviste na si Senadora Legarda nakaupo bilang senador noon. Pero aniya, hindi siya nakialam para pumasa ito sa Kongreso. As you know, I abstained. That is my son's company, of which I'm not an owner. And in the words of the sponsor, it is a social justice legislation. I think it's, but I abstained out of delicadeza because it's owned by my son. Tingnan mo ha, anong problema dyan? Alam mo kasi, yung congressional franchise, putang ina, pinaghiringan yan eh. May congressional hearing yan. Hindi kasalanan ng mga Duterte kung nabigyan yan ng congressional franchise. Pinagbutuhan yan, pinagdidibatihan yan sa Kongreso. So anong maliho ninyo dyan? Bakit may kukunig sa mga Duterte? Deserve naman talaga mabigyan ng franchise kasi nakaka-create ng magandang investment, magandang bunga para sa ating ekonomiya. Alam mo naman si Digong, gusto mapasiglang ating ekonomiya, walang personal interest. Kahit sino ka. Walang pakialam dyan si Duterte. Putang ina, kahit kalaban ka, walang pakialam. Yung sa Naga International Airport, di ba? Naga ba yun? Ay, Bicol International Airport. O bakit? Dilawan yun eh. Bakit pinaayos ni Digong? Nagkaroon kayo ng International Airport dyan sa Bicol. Ibig sabihin pala, kayong mga taga Bicol ay mga Duterte talaga kayo lahat. Yung gobernador dyan, puro Duterte. Yung gobernador dyan, konektado sa mga Duterte, putang ina ang kikitid ng utak ninyo. Yan sa Sorsogon. Mga coastal area dyan, pinaayos ng mga Duterte. Ay, ibig sabihin, may connection kayo kay Duterte lahat dyan. Tanga talaga naman tong animal na mga hinayupak, no? Ikitid ng utak. So, sino po yung mga nabigyan ng congressional franchise sa panahon ni Duterte, mga television network? Ibig sabihin pala yan, konektado sa mga Duterte, puta, kitid yun, no? Wala yan. Yung binabanat ninyo kay Leviste, dahil dyan, sa mga paninira nyo lang dahil nga gusto nyo masira yung kredibilidad. Dahil ang batang ito ay hindi takot magsiwalat sa katangahan ho ninyo.
tuloy oh. A 25-year-old entrepreneur. Kalaunan, pinirmahan ito ni dating Pangulong Duterte at tuluyang naisabatas ang prangkisa ng Solar para sa Bayan. Binigyan ito ng kapangyarihan ang Solar para sa Bayan na magtayo, mag-operate at mag-maintain ng solar-powered facilities sa mga lugar na walang kuryente o underserved. 2025, naupo Ito si na. Leviste bilang kongresista ng 1st District ng Batangas matapos talunin ang incumbent na si Eric Buhain. Nang pumutok ang flood control controversy, umugong ang pangalan ni Leviste nang ibunyag niya ang umano'y tangkang panunuhol ng isang district engineer sa Batangas kapalit daw ng pagpapatigil sa investigasyon sa mga anomalya at irregularidad sa mga proyektong infrastruktura ng DPWH sa unang distrito ng Batangas. Isiniwalat din ni Leviste ang binansagang Cabral Files na naglalaman umano ng insertions ng ilang mambabatas at miyembro ng gabinete sa budget. Nitong Enero, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na iniimbestigahan nila si Leviste dahil umano sa pagbebenta ng prangkisa ng solar para sa bayan sa Meralco Power Gen Corporation o MGen. Pero paglilinaw ng MGen, shares ng isa pang kumpanya ni Leviste na SP New Energy Corporation ang binili nila mula 2023 hanggang 2025 at umabot ang transaksyon sa mahigit 22 billion pesos. Inanunsyo naman ni Energy Secretary Sharon Garin na halos 12,000 megawatts ng mga kontratang ibinigay sa Solar Philippines ang kinansela noong 2024 at 2025 dahil sa hindi pagsunod ng kumpanya sa kontrata. Nangihingi ngayon ng 24 billion pesos na penalty ang DOE mula sa Solar Philippines. Ayon kay Garin, walang record sa DOE na nailipat na ni Leviste ang ownership ng Solar Philippines. Bago umupo sa Kamara, sinabi ni Leviste na nag-divest siya sa SP New Energy Corporation na subsidiary ng Solar Philippines. Sa public ownership report na in-upload sa Philippine Stock Exchange website ngayong araw, inilahad ng SPNEC na pagmamay-ari ni Leviste ang mahigit 9.35 billion shares o 18.66% ng outstanding common stock ng kumpanya. Nauna nang sinabi ni Leviste na sasagutin niya ang mga isyong ipinupukol sa kanya sa pagbubukas ng sesyon ng Kongreso sa January 26. Putangin na, no? Kung yung Department of Energy, sasabihin nila na si Leandro Leviste pa rin may-ari ng Spinik, ay gago, sinabi na nga ng Meralco na bili na noon nila. Tanga talaga, no? Sus ko, Ginoo. Di ba si Rason? Ayan. At saka si Pangilinan, yung nakabili ng shares. Anak ng kagwang, paniwalaan pa natin itong mga animal na to. Paninira lamang. Nilinaw na po ni Leandro Leviste na walang prangkisa na naibinta sa ibang tao dahil yung Solar Philippines hindi po naibinta. Yung Spinik lang na magkaiba. Yung solar ng bayan, yun yung merong prangkisa na hindi ibininta. Yung Spinik, yun yung naibinta yung shares. Anak ng kamuti, oh. May kulang yung balita nyo, GMA News. Bakit hindi nyo ibinalita na yung dung sa Nueva Ecija nagbukas uli ng solar itong si Leviste at nandoon si Bongbong Marcos. So ngayon, nandun si Bongbong Marcos, sasabihin din pala natin, Boyeng, na si Leandro Leviste ay konektado kay Bongbong Marcos. Anak ng kagwang talaga, oh. Panigurado, ito na naman ay attack lang laban sa mga Duterte, attack kay Leviste na kinukunik sa mga Duterte. Ngayon, ano ang mali doon? Sabihin na lang natin, sige, Duterte talaga yan. DDS talaga yan. So, anong mali doon? May illegal bang ginawa ang Leviste at Duterte? Wala. Pumasa po sa tamang proseso yung congressional franchise ng solar ng bayan ng kumpanya para sa kumpanya ni Leandro Leviste. Wala kayong mahabol dun. Kaya ngayon nga inaasar-asar pa rin kayo ngayon ni Guanzon dahil ang tatanga daw ninyo. Asar talo talaga itong mga hinayupak na mga bubunistang, tanganistang, loyalista ni Baki at Bangag kay Guanzon. Merong bagong pangasar si Attorney Rowena Guanzon kay Bungit at tinawag pong malala na at high na high si Bungit. Anong high?
Saan hay? Laging nasa alapaap. Ito muna. Pampagood vibes muna tayo. Pakinggan po natin si Attorney Rowena Guanzon sa bagong pang-asar sa mga bubonistang tanganista ni Bangag. Mag-resign na daw kasi. Hindi na kayang maging presidente. Ang ingot na daw kasi. Ito, pakinggan na, Ma'am Rowena. Sabi ni BBM, punta na tayo sa bagong Pilipinas. Bakit? Nag-exodus ba tayo? Nag-migrate ba tayo sa ibang Bansa, island? mundo. Ano bang feeling nito? Hay na naman to. Ano bang feeling niya yung ano? May pupuntahan ba tayo? Bakit sinasabi nito ng BBM, papunta na tayo sa bagong Pilipinas? Pakamot yung Rowena dyan. Kamot din ako, ma'am. Ma'am, papunta sa bagong Pilipinas kasi nga parang nasa ibang planeta tayo. Nasa planet Namek tayo, ma'am. Kaya pupunta tayo sa bagong planeta. Dito po tayo sa bagong Pilipinas kung saan daming mga durugista. Kung saan daming mga kurakot. Ito yung bagong Pilipinas yan. Ibang mundo to, ma'am. Mundo ito ng mga halimaw. Kung saan nandoon ang mga kalaban ng mga Dragon Balls. Nandun si Frieza. Ayan. Si Majin Buu. At ang tagapagligtas natin ay si Vegeta. Mutangin na, bangag na talaga, ma'am, no? Hindi nga, tuloy. Ayaw po namin umalis dito. Oh. Bayan po namin dito. Kayo po umalis, BBM. Kahit ako naman, ayaw kong umalis sa Pilipinas, anak ng kagwang. Saan tayo alis? Unang-una, wala akong passport. Bayan natin to. Hindi po pwedeng tangina, iwanan natin to. Si BBM yung ualis, papunta sa Hawaii. Balik kayo Hawaii, mga Marcoses, mga kawatan. Kaliwat ka ng pangulimbat sa kaban ng bayan. Walang naitulong, kundi sakit sa ulo ng bayan. Kayo yung lumayas. Tama dyan, Ma'am Rowena Guanzon. Pag ayaw yung umalis sa Pilipinas, hiwalay na lang Mindanao, hiwalay na lang kami. Kami na lang hiwalay, sige. Kayo na lang, bahala na kayo mga Taga-Luzon, Anli, bungit kayo. Until kingdom come, thy will be done. O kami rin mag-Anli Duterte kami sa Mindanao. Tingnan natin kung sinong mayamang bansa. Talay, Attorney Rowena. Napaugbo na. Grabing damage ginawa mo. Kahit sinong sunod na presidente, mahirapan dito. Kaya kailangan talaga mamili tayo ng talagang hindi papayag na may mangurakot sa administrasyon sunod. Alam mo, tama ka dyan na Attorney Rowena Guanzon. Ako sa akin din, napag-isip ko talaga, ang next president kawawa. Napuno na ng utang. Siguro, ang utang natin ngayon, mag-18 trillion. So, after 2028, siguro, ang utang natin, ito, tansya ko lang, balikan niya ako pag tumama ako, 21 million. Yun yung nakikita ko, ha. Yung magiging utang ng Pilipinas, magiging 21 million yan, anak ng kamuti. Hindi lang siguro magiging 21 million, baka mga 30 million pa. Utangin na, from 11 trillion, magiging 21 trillion, puta. Grabing ambag ng utang niya, 10 trillion. Walang ginawa, walang build, puro pangungurakot. Masaklap yan kung abot ng 30 trillion, so 30 trillion, sa panahon niya, umuutang ka na ng almost 20 trillion. Putang inang buhay, kawawa. Kawawa talaga ang next president dito. Siguro kung ako presidente, pag ako nagiging presidente, i-demolish ko yung Kongreso. Senado na lang. Nang makatipid tayo kasi itong animal ng mga kongresista, mga kawatan lahat. Pero sa matino, ha. Hindi pala lahat, karamihan mga kawatan. Ayan. Mga kongresista, karamihan mga kawatan. Majority sa kanila, kawatan. Pero may ilan, hindi talaga mga kawatan. Tuloy, Attorney Rowena Guanzon.
Patungo na tayo sa bagong Pilipinas. Mhm. Naginip ba to? Hay na naman ito. Nakita niyo yung tsura niya dun sa UAE? Ang gano'n siya. Na naginip ba to or high na naman to? Ang anak ng kamote, Highland araw-araw. Oras-oras yan na tornero na Guanzon. Every 2 hours nga daw, sabi ni, ni Cathy Binag. Every 2 hours, 20 white shirt. Kaya high lagi yan. Hawak-hawak yung Philippine flag para siyang bata. Tapos gano'n siya. Meron siyang iniisip sa utak niya, meron siyang music na sinusunod. yung hawak daw na watawat ng Pilipinas, nag-iisip niya. So nag-iisip siya, no? So yung utak, meron siyang sinusunod na music. Anong music? Music ng mga demonyo. Sabi siguro, hey, I got a friend. I'm not together. I'm in there. Time of blue. Anyone know? When the beat fade away. Dream for time. And Hi. Putang ina, walang lyrics. Hi na hi. Yeah, talaga. Talagang malala na itong Lala mo lang. BBM. Kailan pa kaya mapansin to ng Amerika at ni Trump na talagang bad for business na ito si BBM. Kaya lang habang binibigyan niya nga ng access ang military access ang Amerika, goods lang sila. Mhm. Pero grabe. Di na kaya, ma'am, no? Another year. Another year. Another year, another day. And our economy is not getting better. Mm. It's going into deeper. Mm. Parang Napamura naniniwala na. ako doon sa theory o kwento o may narinig sa kanila. In the first 3 years, kukurakutin nila ng todo. Nako, Tapos ubos. sa third year, BBM will look like Mm. siya ang savior dahil ihihinto niya. Tangina. Mapaimbestiga niya. Parang hero But by pandatingan. this time, it's too late. At hindi niya na-anticipate na lunod-lunod ang mga tao at mga bahay sa big, great floods. Hindi niya na-anticipate ang acts of God. Grabing bahan na naman ngayon eh. Paano niya ma-anticipate ito? Mm. Bangag na. Ba nasa utak niya eh. Talaga bang naniniwala pa kayo na hindi siya cocaine addict? Nako. Tingnan nyo. Tingnan nyo, i-review nyo yung mga video niya. Okay lang ba kayo dyan? Utal-utal. Okay lang ba kayo? Another 3 years yan? Dapat mag-resign siya. Mm. Tapos sabihin nila, tayo na nagde-demand ng resignation ay inciting sedition. Ang dami nyo ng mga bugado dyan, pero ang tatangan nyo, no? Tatakutin nyo pa kami ng sedition. Kaya nga kawawa talagang Pilipinas sa akin lang, guys, no? Ako, sa akin di man ako abogado, no? Pero talagang ang dami ng ground for impeachment itong si BBM. Yung pagiging yung betrayal of public trust, yung pagsisinungaling niya na hindi siya gumagamit ng pulburon, putang ina, isang malaking question diyan eh. Dapat magpa-hair follicle test ka kasi kawawa ang bayan mo.
isang pulbos addict ang namumuno sa atin. Yan ay putang ina malaking pagtatraidor, pagtataksil sa bayan. Sipin mo in the 6 years, nagpapatakbo ng Pilipinas ay lulong sa isang pulburon na pinoprotektahan pa rin ngayon ng mga tatanganistang bubonista ni Bangag. Yan ang maliwanag dyan. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.